Alam niyo maganda maliwanagan ng taong bayan ano, kung sino ba talaga yung nagsisilbi sa bayan. And I'm very happy na meron ng social media. Otherwise, lagi na lamang kulang-kulang ang mga detalye na malalaman ng taong bayan. Napupunuan yung mga kakulangan natin sa impormasyon sa pamamagitan ng social media. Wherein yung mga tao, kagaya na lamang kunwari ni Vice President Sara Duterte ay nabibigyan ng tamang venue o tamang, kumbaga, napapakinggan. Napapakinggan. For example, nung siguro maraming tao ang nakakaalam na nung kampanya nila Isko Moreno ay tinira ni Vice President sa entablado ng Maynila si Benny Abante at saka yung si Chihuahua. Ngayon itong anak ni Benny Abante, sinabi niya ang narrative is this: ano ang karapatan mong sirain ang aking ama, tumayo sa entabladong ito gayong wala ka namang naitulong sa aming distrito o sa lungsod ng Maynila. Kasi maraming distrito ang Maynila so iba-iba ang congressman bawat district. Ano ang sagot ni VP Sara Duterte? Ano sabi niya? Baka nakakalimutan nila. Sinira nila yung pangalan ko ng walang dahilan at tinanggalan nila ng budget yung OVP dahil ang isa sa mga branch or satellite office ay nasa isa sa mga barangay sa Maynila na nagkikater sa buong Maynila. Sakop ang distrito nila Abante na tinanggalan nila ng budget. So how come itong naratibong ito nag-exist? Sasabihin nyo, walang naitulong si VP Sara sa Maynila tapos maninira ka dito. Yung opisina niya nga na nandiyan, tinanggalan niya ng budget sa Kongreso. Dahil congressman si Benny Abante. Tsaka yung mga kasama niya. You see? So kung hindi nai-interview ng ordinaryong vlogger si VP Sara, particularly napapanood ko yung Sarsuela sa Politika na page dito sa TikTok Paano malalaman ng tao? Yun, akala ng tao, ay si Inday walang naitulong sa lugar na yun, naninira. Hindi nila malalaman ng totoo.